Ueno Maizuke ay isang badass na exorcist at guro na kilalang kilala sa buong Japan dahil sa kanyang makapangyarihang spiritual at cosmic abilities. Sa pagkakataong ito, ipinatawag siya ng principal ng isang sikat na high school upang tulungan silang alisin ang mga multo at iba't ibang paranormal na pangyayari na bumabalot sa paaralan. Umabot na sa punto na palaging may estudyanteng nasasaktan dahil sa mga aksidenteng dulot ng masasamang espiritu. Bilang tugon, itinalaga si Nubei bilang homeroom teacher ng isang klase ng mga pasaway na estudyante. Ayon sa mga usap-usapan, siya lamang ang nag-iisang guro sa buong Japan na may tunay na psychic powers, at sa unang tingin pa lang sa kanya, halata ang kumpiyansa niya sa kakayahan niyang harapin ang ganitong klaseng trabaho. Sa masusing pagsusuri ng principal, natuklasan niya na ang buong bayan ay nagpapalabas ng isang spiritual magnetic field, isang espesyal na uri na hindi katulad ng karaniwang magnetic field na makikita sa mga kagubatan. Nabubuo raw ito kapag nasisira ang balanse ng enerhiyang umiikot sa loob ng bayan. Bunga ng sunod-sunod na paranormal activity, napakaraming spiritual energy ang nahatak papasok sa lugar, na siyang dahilan kung bakit nabuo ang kakaibang magnetic field na ito. Ito lang ang tanging paliwanag kung bakit biglaang dumami ang mga ghost sightings kamakailan. Samantala, sa loob ng class 5, abala ang isang estudyante na si Hiroshi sa pagsaway kay Katsuya na huwag gumamit ng smartphone habang nasa klase, pero tinapak lang ni Katsuya ang ulo niya at sinabing, wala namang teacher dito para mahuli ako. Dahil dito, naalala ni Katsuya ang isang nakakatawang insidente na nangyari noon. Kaya tinawag ni Katsuya ang kaibigan niyang si Hiroshi para ikwento ito, pero sa simpleng pagtingin pa lang sa body language ni Hiroshi, halatang gusto lang nitong mapag-isa. Ayon sa lahat, nagkaroon pala ng kaunting alitan si Hiroshi at Katsuya noon at simula noon ay hindi pa sila nagkakabati. Sabi ni Katsuya, wala na siyang sama ng loob kay Hiroshi at sa totoo lang, si Hiroshi ang tila may issue pa. Lumapit naman si Kyoto kay Hiroshi para subukang pasayahin ito, pero halatang hindi pa rin interesado si Hiroshi sa kahit anong interaction. Napansin ni Kakashi, na maaaring tumutukoy sa karakter na Kyukichi o isa sa mga kaklase, na unti-unting nagiging awkward ang sitwasyon, kaya lumapit siya kay Kyoto at nagpalit ng topic, tinanong niya kung may alam ba si Kyoto tungkol sa magiging bagong homeroom teacher nila. Inilahad ni Kyoto sa mga kaklase na kilala niya ang bagong teacher dahil dati itong nakatira sa kanilang lugar. Masaya pa siyang nagkwento tungkol sa kabaitan ng teacher, pero sa isang punto, hindi sinasadyang nabanggit niya na ang teacher ay may isang mysterious power na hindi pa nila kailanman nakita. Nang marinig ito ng mga kaklase niya, agad silang naging curious kung anong klaseng kapangyarihan ang tinutukoy niya. Isa sa mga kaklase niyang mukhang pabiro at masayahin pero matalino pala, ay ginamitan siya ng reverse psychology, sinabi nito na baka nagsisinungaling lang si Kyoto tungkol sa misteryosong kapangyarihan ng guro. Dahil dito, agad na napadala si Kyoto at napaamin na ang teacher ay may kakayahan sa exorcism. Ilang segundo pa lang ang lumipas, napagtanto ni Kyoto ang kanyang pagkakamali at bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig, gulat na gulat sa sarili. Sa kabila ng lahat, narinig pa rin ito ng mga kaklase niya pero hindi sila naniwala, akala nila ay nagbibiro lang siya o nag-iimbento. Pero bigla na lang, nagdilim ang buong hallway at may isang madilim at nakakakilabot na paranormal na nilalang na lumakad dito habang ang mga estudyante ay napapatingin na lang sa gulat at pagkamangha. Bumukas ang pinto at doon pumasok ang bida ng kwento, si Nubei. Tumambad siya sa may pintuan, may hawak na literal na crystal ball habang maraming cosmic energy ang lumulutang sa paligid niya. Sa sobrang lakas ng kanyang aura, nagsimulang matakot ang ilan sa mga estudyante. Pero agad ding nawala ang kanyang nakakatakot na presensya ng aksidenteng madikit sa kanya ang mga fake cosmic fires na ginamit sa entrance niya. Ilang minuto ang lumipas, at nagsimula na ang klase. Sumulat ang protagonist sa pisara ng kanyang pangalan at ipinakilala ang sarili bilang si Mr. Meisok Ueno, ang kanilang bagong homeroom teacher. Agad namang nagtaas ng kamay si Miki para magtanong, narinig daw niya ang chismis na si Nubei ay may special power, kaya diretsahan niya itong hinilingang ipakita ang kanyang kakayahan. Dinala sila ni Nubei sa school bulletin board kung saan sinimulan niyang magsagawa ng isang nakakatawang exorcism ritual. Dahil sa kakaibang at tila katawa-tawang palabas na iyon, halos lahat ng estudyante ay kumbinsidong wala siyang totoong kapangyarihan sa exorcism. Narinig naman ni Miss Ritsuka ang ingay at lumabas sa hallway para tanungin kung ano ang kaguluhan. Nilapitan siya ni Mr. Nubei at may kumpiyansang sinabi na marami raw multo ang bumabalot sa kanya,
sabay kuha ng kanyang exorcism badge at nag-alok na i-exorcise siya. Pero dahil takot si Miss Ritsuka sa mga paranormal na bagay, nasampal niya ito sa reflex at agad tumakbo palayo nang marealize ang nangyari. Nakita ito ng mga estudyante at nagtawanan sila lahat. Para sa kanila, malinaw na peke lang ang exorcism powers ng teacher nila, pero natatawa sila sa kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Nubei para panindigan ang kanyang papel. Sa kalituhan, nalaglag ni Nubei ang kanyang spellbook, at agad itong pinulot ni Hirosake. Ngunit paghawak pa lang niya sa libro, nakaramdam siya ng matitinding flashbacks, at sa loob ng kanyang isipan, lumitaw ang isang halimaw. Sa susunod na sandali, bigla na lang siyang nagwala at nag-emosyonal kahit walang malinaw na dahilan, para bang may masamang enerhiya ang unti-unting bumabalot sa kanya. Sinubukan ni Kyoto na pakalmayin si Hoshiro, pero lumapit na lang si Nubei at sinabing siya na ang bahala. Maingat siyang lumapit kay Hoshiro, pero sa isang iglap, bigla siyang sinuntok ni Hoshiro ng isang malakas at matalim na right hook. Madali namang na-block ni Nubei ang atake, ngunit doon niya tuluyang nakita na may mas malalim na dahilan ang biglaang pag-uugali ni Hoshiro. Inihatid ni Kyoto si Hoshiro papunta sa cafeteria habang nanatiling gulat at tulala ang ibang mga estudyante sa nakita nilang sinubukan itong suntukin ang sariling guro. Pagtapos ng klase, kinausap ng principal si Nubei at tinanong kung kamusta ang unang araw niya sa paaralan. Sinabi ni Nubei na sa unang araw pa lang ay napansin na niya ang dami ng mga espiritu at yokai na gumagala sa paligid. Pero hindi niya basta-basta pwedeng i-exercise ang bawat isa ng walang sapat na dahilan. Plano niyang kumilos lamang kapag nakuha na niya ang tiwala ng mga estudyante. Naiintindihan ng principal na si Nubei ang eksperto sa paranormal, kaya nagpa siya siyang magtiwala sa kanyang paraan. Kinagabihan, dumalaw si Hoshiro sa kanyang ama na kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Kaunting backstory, isang araw habang nasa bahay sila, bigla na lamang nagwala si Hoshiro at sa matinding galit ay tinamaan niya ang kanyang ama sa ulo gamit ang isang flower vase. Ngunit hindi nagtanim ng galit ang ama niya, mahal pa rin niya ito at desididong samahan ang anak sa kabila ng lahat hanggang sa huli. Makalipas ang kalahating oras, umalis si Hoshiro mula sa ospital pauwi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sina Miki at Kyoto ay napadaan din sa parehong lugar. Napansin ni Kyoto si Hoshiro at sinubukang tawagin siya, pero pinigilan siya ni Miki dahil narinig niyang muling nagkaroon ng temper tantrum si Hoshiro at nasaktan nito ang isa sa mga bata sa soccer practice. Para kay Miki, puro problema lang si Hoshiro kaya ayaw na niyang makisali. Pero si Kyoto, hindi iniinda ang mga bali-balita, kaya tumakbo siya mag-isa para habulin si Hoshiro. Habang tumatawid si Kyoto sa kalye, napatigil siya sa gulat at nanlaki ang mga mata nang makitang may damanak na nilalang na lumilitaw mula sa tainga ni Hoshiro, isang iglap lang ito at agad na naglaho. Kinabukasan sa paaralan, pumasok si Kyoto sa classroom at agad kinausap si Nubei, sinabing nag-aalala siya para kay Hoshiro dahil napapansin niyang kakaiba na ang kinikilos nito. May mga sandaling para siyang pagod at walang energy, tapos bigla na lang siyang magagalit ng walang dahilan. Narinig ito ni Nubei at sumang-ayon na kausapin si Hoshiro para malaman kung ano talaga ang pinagmumulan ng kanyang mga outburst. Sa oras ng break, nakita si Hoshiro sa banyo na tila pinipilit ang sarili na huwag magalit ngayong araw. Pero biglang sumulpot si Nubei at ipinakita sa kanya ang isang higanteng crystal ball, sabay tanong kung ano ba talaga ang dahilan ng biglaang pagbabago ng ugali niya nitong mga nakaraang araw. Gaya ng inaasahan, muli na namang napuno ng galit si Hoshiro at sinabing sawang-sawa na siya sa mga paranormal na bagay. Pagkatapos nito, sinampal niya ang crystal ball sa kamay ni Nubei at sinuntok pa ito sa mukha bago tumakbo palayo. Sa susunod na klase, napagtanto ni Hoshiro na hindi pa rin niya alam kung paano gamitin ang tablet, dahilan para muli siyang pumutok sa galit. Sinubukan siyang pakalmayan ni Kyoto pero hindi na siya nakaabot, sinapak siya ni Hoshiro sa mukha at nawalan ito ng malay. Bumagsak si Kyoto sa sahig at duguan, dali-daling lumapit si Nubei at ang ilan sa mga kaklase upang tingnan ang kalagayan niya. Sa sandaling iyon, natauhan si Hoshiro habang nakatingin lang sa kanyang mga palad, paano ko nagawa ito kay Kyoto. Kinagabihan, magkasamang naghintay si Nubei at Hoshiro sa hospital reception hanggang ma-discharge si Kyoto. Ilang sandali pa, lumapit si Kyoto sa kanila na may maaliwalas ng ngiti at sinabi na huwag silang mag-alala, ayon sa doktor, hindi naman daw seryoso ang natamo niyang pinsala at magiging maayos din siya. Nangako si Hoshiro na hihingi siya ng tawad kay Kyoto dahil sa pananakit niya. Pagkatapos niyang gawin ito,
sinabi ni Nubei na gusto niyang makausap si Hoshiro ng sarilinan. Dinala niya ito sa isang bakanteng parke at habang naglalakad sila, napadaan sila sa isang ginang na may kasamang sanggol na umiiyak ng walang dahilan. Nilapitan ito ni Nubei at inilapat ang kanyang daliri sa palad ng bata habang nagsimulang bumigkas ng exorcism incantation. Sa una, hindi ito pinansin ni Hoshiro at inakalang isa na namang palabas ni Nubei. Pero habang tuloy-tuloy ang kanyang pagbigkas, napansin nilang lumalakas ang hangin at unti-unting dumidilim ang mga ulap sa kalangitan. Nagningning na ngayon ang mga mata ni Nubei ng matingkad na pulang kulay habang marahan niyang hinugot mula sa palad ng sanggol ang tila isang mahiwagang magic demon worm. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kyoto ay palang palihim na sumunod sa kanila at ngayoy nagtatago sa likod ng isang puno habang pinapanood ang buong kaganapan. Pagkatanggal ng uod, bigla ring nagbago ang mood ng sanggol at naging masaya. Habang seryoso ang mukha ni Nubei, ipinaliwanag niya kay Hoshiro na ang uod na iyon ay isang cosmic being na tinatawag na tantrum worm. Karaniwan, hindi ito nananadyang mananakop ng katawan, pero kapag napunta ito sa isang tao, nagiging bugnutin ito ng walang malinaw na dahilan. Kadalasang kumakapit ito sa mga sanggol at hindi naman delikado, pero may mga bihirang kaso na nagiging isang mapanganib na halimaw na kilala bilang 99 na legged bug. Pinaghihinalaan ni Nubei na ito ang nilalang na sumasanib ngayon kay Hoshiro at siyang sanhi ng sunod-sunod nitong galit at tantrums. Sabi niya, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang i-exercise ito. Sa narinig na salitang iyon, biglang nakaramdam si Hoshiro ng mga flashback kung paanong sinaniban siya ng halimaw. Sa puntong iyon, lubos ng kinontrol ng halimaw ang kanyang katawan, naglabasan ang kulay purple na mga ugat sa kanyang balat, at sa isang sigaw lang, naihagis niya si Nubei papalayo at napadikit ito sa puno. Tumakbo si Hoshiro sa buong parke na parang gustong takasan si Nubei, habang si Kyoto na nasa paligid ay agad din siyang hinabol. Habang tumatakbo si Hoshiro, patuloy ang mga flashback niya tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Sa matinding pagkadismaya, itinulak niya ang kanyang mga kamay sa pader at mula sa mga ugat ay tumubo ang maraming mata, mga nakakakilabot at nakakadiring itsura. Lumapit si Kyoto kay Hoshiro para tanungin ang kanyang kalagayan, ngunit huli na ang lahat, lubusan na siyang sinaniban. Tumindig si Hoshiro sa harap niya at sinabing umalis na siya kung ayaw niyang mapahamak. Bigla siyang umatake gamit ang demon slime at binalot si Kyoto, na para bang handa na siyang kainin ito. Sa puntong iyon, dumating si Nubei upang iligtas ang sitwasyon, gumamit siya ng enchantment seal para balutin si Hoshiro bilang pagsisimula ng kanyang ritual ng exorcism. Habang binabalot pa si Hoshiro ng kanyang exorcism seal, niyakap muna siya ni Nubei gamit ang isang braso, at gamit ang kabilang kamay na tinatawag na demon fist, pinukpok niya ito ng malakas upang palayasin ang yukai sa katawan nito. Lumabas mula kay Hoshiro ang halimaw na kilala bilang 99 na legged bug at gumapang paakyat sa pader. Lumapit si Nubei sa nilalang at handa na sanang ibigay ang huling suntok. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Nubei na ganito kalaki ang bug, pero alam niyang kaya niya itong tapusin. Tumalon ang halimaw papunta kay Hoshiro at tila handa na itong kainin siya, pero bago pa man ito mangyari, itinulak ni Nubei si Hoshiro palayo at siya na mismo ang nalunok ng yukai. Gulat na gulat sina Hoshiro at Kyoto, iniisip kung ito na ba ang katapusan at kung natalo na sila. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, biglang sumabog palabas si Nubei mula sa katawan ng halimaw sa isang sobrang dramatic na paraan, kasabay ng pagkalat ng dugo sa sahig. Sa wakas, matagumpay nang na-exercise ang yukai, lumapit si Nubei sa kanyang mga estudyante at tinanong kung ayos lang sila. Agad na yumuko si Hoshiro at humingi ng tawad sa kanya dahil napasama siya sa gulo, pero tinapak lang siya sa ulo ni Nubei at sinabing natural lang sa isang guro ang tumulong sa estudyanteng nangangailangan. Bukod pa rito, isa raw si Hoshiro sa mga paborito niyang estudyante kaya hindi niya kayang balewalain ang ganitong sitwasyon. Sa sandaling iyon, parehong napagtanto ni Kyoto at Hoshiro na mali sila sa pagdududa sa exorcism powers ni Nubei, lalo na ngayong nakita na nila ito mismo sa aksyon. Ngunit bago pa sila makabawi mula sa kanilang pagkagulat, bigla na lang may lumitaw na isang gwapong lalaking blondie at agad na sinakal si Hoshiro sa leeg, binuhat ito sa ere gamit ang isang kamay. Nakita ito ni Kyoto at hindi siya basta-basta manonood lang. Lumapit siya sa lalaki at mariing sinabi na bitawan si Hoshiro. Ngunit halatang ayaw ng blondie nang may nakikialam sa kanya, kaya itinapon niya si Kyoto papunta sa parehong direksyon kung saan natapon din kanina si Nubei.
Bumagsak si Kyoto sa dibdib ni Nubei at agad niyang sinabi na nasa panganib si Hoshiro. Kitang-kita ito ni Nubei at agad din niyang napansin na ang lalaking iyon ay may kakaibang otherworldly aura, malinaw na hindi ito isang ordinaryong tao. Pagdating ni Nubei at Kyoto sa itaas ng hagdanan papunta sa main district, wala na roon si Hiroshi at pati ang gwapong lalaking blondie, tila naglaho na lamang sila sa ere. Sa pagkakakita sa sitwasyon, litong-lito si Nubei, pero sa susunod na sandali, napansin niyang nagsisimula ng magliyab ang kanyang demon hand. Ipinaliwanag niya kay Kyoto na ang pagliyab ng kamay niya ay indikasyon na posibleng may bagong demonyo na naninirahan sa loob nito, lalo na matapos niyang i-exercise si Hiroshi at pansamantalang aisil ang halimaw doon. Alam ni Nubei na nalilito pa rin si Kyoto sa kanyang sinabi, kaya mas detalyado niyang ipinaliwanag, ang demon hand ay isang napakalakas na sandata na dinisenyo para labanan ang mga espiritu, lalo na iyong mga walang vessel o pisikal na anyo, at mga wandering fendai. Pero higit pa riyan, alam niyang kailangan na niyang iligtas si Hiroshi sa lalong madaling panahon. Kaya't hiniling muna niya kay Kyoto na umuwi na, ayaw namang umalis ni Kyoto, gusto niyang manatili para tumulong kay Hiroshi. Pero mariing sinabi ni Nubei na hindi niya ito papayag ang sumama. Ang aura ng lalaking blonde ay masyadong intense at ang pagsama ni Kyoto ay maaaring ilagay lang sa panganib ang buhay nito. Samantala, makikita ang blonde guy na nasa bubungan na may hawak-hawak pa rin si Hiroshi. Bigla niya itong itinapon pababa sa gusali, pero bago ito tumama sa lupa, tumalon din siya pababa at nasalo si Hiroshi sa huling sandali. Isa pala itong test para kay Hiroshi, at dahil hindi siya nagalit kahit pa ganon ang nangyari, pinaniniwalaan ng blonde guy na tuluyan nang naalis sa kanya ang epekto ng tantrum worm. Nagpatuloy siyang maglakad habang karga si Hiroshi na ngayoy sumisigaw ng tulong. Napansin niyang marami ng mga tao ang nakatingin sa kanila, kaya napaisip siya kung normal ba ang kidnapang sa mundong ito. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Nubei mula sa kung saan at inilunsad ang isang spirit bind laban sa kanya. Pero madali lang itong nablock ng lalaking blonde. Panahon na raw para siya naman ang umatake, kumislap ang kanyang mga mata sa isang ominous golden color habang isinagawa niya ang kanyang kilalang illusion jutsu, isang teknik kung saan ang lahat ng mga taong nasa paligid ay nagmistulang kamukha niya. Sa harap ng napakaraming bersyon ng lalaking blonde, napaisip si Nubei kung siya ba ay nahahalusinasyon na. Bumaba mula sa tulay ang orihinal na lalaking blonde habang buhat-buhat pa rin si Hiroshi. Paglingon niya mula sa gilid, mukhang nahulog si Hiroshi at bumagsak sa lupa. Sa harapan niya, may isang dambuhalang tigre na tila handa nang lapain si Hiroshi, kaya tumalon siya pababa at ginamit ang sarili bilang panangga. Ngunit nang makalapit na ang tigre, bigla itong naglaho at naging isang ordinaryong lalaki na sakay ng scooter. Pagtingin niya kay Hiroshi, nakita niyang pusa lang pala ito sa simula pa lang. Napatingin siya sa paligid at tila tuluyang nagsanib ang iilang natitirang brain cells niya, doon niya na-realize na ginamitan pala siya ng magic ng lalaking blonde para makita ang mga ilusyon. Iyon pala ang kapangyarihan ng kalaban, ang illusion jutsu. Isang uri ng mahika na nagpapakita ng mga mapanlinlang na anyo sa mga gumagalaw na bagay. Samantala, ang totoong lalaking blonde ay patuloy pa ring tumatakbo kasama si Hiroshi. Napansin niyang nagsisimula ng umiyak-iyak si Hiroshi, kaya gumamit siya ng isa pang mahika para pigilan ang kanyang paggalaw. Bagamat mulat pa rin at may malay si Hiroshi, hindi siya makakilos ni kaunti. Plano ng lalaking blonde na isakatuparan ang kanyang layunin habang gabi pa at walang sagabal, kaya't ayaw niyang maantala ng kahit ano. Sa kabilang banda, hirap na hirap si Nubei sa pagtunton sa kanila. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang crystal ball para matukoy ang kinaroroonan nila pero wala rin itong silbi, lubusan na silang nawala sa kanyang radar. Nag-isip siya sandali at tila may ideya na kung saan patungo ang kalaban. Agad siyang kumuha ng cellphone at tinangkang gamitin ang maps, pero dahil halatang, uncle, na siya sa tech, hindi niya ito magamit ng maayos. Sa mga sandaling iyon, biglang lumitaw si Kyoto, sinunggaban ang cellphone mula sa kanyang kamay, at siya na mismo ang nag-navigate gamit ang mapa. Naiinis man si Nubei na sumunod si Kyoto sa napakadelikadong sitwasyong ito, hindi rin niya may kakaila na magiging kapaki-pakinabang ito kung isasama niya siya. Bukod pa riyan, tinanong ni Kyoto kung may ideya ba si Nubei kung nasaan si Hiroshi. Hindi man sigurado si Nubei, may hinala siyang may kinalaman ito sa 7 bituin sa Hilaga, kaya't nagpa siya siyang ipaliwanag ito kay Kyoto. Ayon sa alamat mula sa sinaunang China,
may 7 bituin sa hilaga na tinatawag na 7 Northern Stars, at pinaghihinalaan ni Nubei na ang lalaking kumuha kay Hiroshi ay ginamit ang mga ito bilang basehan ng kanyang ritual. Iniwanan niya hindi man ang pisikal na anyo, kundi ang otherworldly aura sa bawat lokasyon. Balak niyang ipwesto ang mga aura na ito sa buong lungsod ayon sa hugis ng nasabing konstelasyon. Ayon sa hinuha ni Nubei, may ginagawa itong uri ng spiritual ritual gamit ang mga karakter na may kakaibang aura, at malaki ang posibilidad na si Hiroshi ang gagamitin bilang sakripisyo. Nang marinig ito, agad na nabalot ng pag-aalala si Kyoko at sinabi kay Nubei na kailangan nilang makarating sa lokasyon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pinakalma siya ni Nubei at ipinaliwanag na may mahigpit na order ang mga ganitong klaseng ritual. Kung susundan ang pagkakasunod-sunod ng 7 Northern Stars, ang huling lokasyon ay tumutukoy sa Hagen Star, na agad namang naalala ni Kyoko bilang pangalan ng isang sikat na amusement park, bagamat kasalukuyan pa itong under construction. Hindi talaga planong isama ni Nubei si Kyoko sa misyon, pero dahil siya lang ang may kakayahang gabayan siya sa direksyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi isama ito. Samantala, malapit nang matapos ng lalaking blonde ang kanyang perfect master plan. Pagtingin niya sa gilid, nakita niyang natunton na siya ni Nubei at kasalukuyang papalapit habang tumatakbo. Sa isip niya, may oras pa para tapusin ang lahat, dito na raw niya tuluyang tatapusin si Nubei. Napansin ni Nubei si Hiroshi na nakahiga sa ibabaw ng malalaking kamay ng orasan, at mukhang anumang oras ay masasapul ito ng matutulis na dulo. Agad siyang tumakbo para iligtas ito, habang ang lalaking blonde ay nakatayo lang sa malayo, nakangising demonyo, alam niyang napasok na ni Nubei ang kanyang bitag. Pagdapo ni Nubei malapit kay Hiroshi, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niyang napugutan ng ulo si Hiroshi ng mismong kamay ng orasan at bumagsak ito sa lupa. Napako siya sa pagkakatitig sa ulo, tulala't hindi makapaniwala kung paano niya pinabayaan itong mangyari. Pero sa susunod na saglit, naglaho ang ulo at lumitaw ang katotohanan, isa lang pala ito sa panibagong illusion jutsu ng kalaban. Sa parehong oras na naunawaan niya ito, biglang tumama ang isang matalim na sibat sa kanyang likod, isang diretsong tagos na itinusok ng lalaking blonde, dahilan upang mahulog si Nubei mula sa taas na halos 3 palapag. Lumapit ang lalaking blonde para bunutin ang sibat mula sa likod ni Nubei habang sinasabi na parang kumuha lang daw siya ng candy mula sa isang sanggol, sobrang dali, ni hindi pa niya kailangang dumihan ang sarili niyang mga kamay. Habang hirap na hirap si Nubei, pilit niyang inabot ang paa ng kalaban at nagmamakaawang sabihin na pakawalan na si Hiroshi. Ngunit sa halip, niyapakan lamang ng lalaking blonde ang ulo ni Nubei, bago ito tumalikod at humakbang palayo. Habang pinagmamasdan niya ang gabi, sinabi niyang napakaganda ng gabing ito para isagawa ang humanification ritual. Ipinaliwanag niya na sa mundong ito, ang isang fox spirit na nabubuhay ng 300 taon ay may kakayahang maging isang yoko, isang uri ng yukai na bihasa sa pagsasakatauhan o humanification. Upang maisakatuparan ito, kailangan niya ng bungo ng tao, at ang napili niyang gamitin ay si Hiroshi. Habang binubuhat niya si Hiroshi patungo sa lugar ng ritual, ikinwento niyang una niyang nakita ang binatilyo 3 buwan na ang nakararaan. Sa unang tingin pa lang, alam na niyang iyon na ang simula ng katuparan ng kanyang plano. Noong una, inakala niyang madali lang makakahanap ng bungo ng tao kaya nagtrabaho siya bilang doktor, umaasang may makukuha siya mula sa ospital. Pero hindi pala ganoon kadali, hanggang sa isang araw, aksidente niyang nabangga si Hiroshi at sa isang tingin pa lang, naramdaman niyang perpekto ang anyo ng kanyang bungo, para bang isang milagro. Simula noon, sinundan at manatyagan na niya si Hiroshi araw-araw upang tiyaking siya talaga ang tamang pagpipilian. Ang proseso ng humanification ay nangangailangan ng human skull, ngunit kung may natitirang galit sa loob nito, ito ay magiging ingay at makakasira sa ritual. Kaya't itinanim niya ang kanyang otherworldly aura sa loob ng tantrum bug, upang doon mailipat ang galit ni Hiroshi. Kailangang ganap na mapawi ang puot mula sa kanyang katawan upang tuluyang maging dalisay ang bungo niya. Maingat niyang minanmanan ang epekto ng bug at kung paano ito kumalat, at sa ngayon, lahat ay mas umayon pa sa kanyang plano kaysa sa inaasahan. Ngayon, hawak na raw niya ang perpektong bungo sa palad ng kanyang kamay. Sa lahat ng narinig ni Nubei, napagtanto niyang siya mismo ang may kasalanan sa lahat ng ito, na ang bawat hakbang ng kalaban ay nangyari habang wala siyang kaalam-alam. Dagdag pa ng lalaking blonde, ilang taon siyang nag-aral tungkol sa mga tao at napansin niyang karamihan sa kanila ay nilulunod lamang ang sarili sa pansariling kasakiman. Gayunpaman,
Inamin ng lalaking blonde na sa kabila ng lahat, hindi rin naman siya mas mataas kaysa sa mga tao habang hindi pa siya ganap na nilalang. Kailangan niya ang perpektong bungo upang maging isang perpektong Yoko. Lumitaw sa kanyang mukha ang isang mabangis at determinadong ekspresyon, at sa hindi inaasahang kilos, ginamit niya ang sarili niyang sandata upang hiwain ang kanyang sariling mukha. Nang makita ito ni Hiroshi, napasigaw siya sa gulat, ang lalaki ay nag-transform sa isang blonde fox na yokai. Pagkatapos nito, ipinatawag niya ang 7 Northern Stars, at habang umaalay ng mga ito sa kalangitan, napansin ito ng ilang sibilyan na inakalang isang magandang cosmic phenomenon. Itinaas ng fox ang kanyang sibat, handang buksan ang bungo ni Hiroshi, ngunit bago pa niya may sagawa ito, may tumawag sa kanila at pinigil ang ritual. Naging pagkakataon ito para kay Hiroshi na makatakbo at pansamantalang makatakas. Para sa fox, isa itong feudal struggle, kaya't agad siyang naglunsad ng isang magic bullet na nakatutok kay Hiroshi. Mabuti na lamang at nakatakbo si Hiroshi papunta kay Nubei sa tamang oras, hindi niya alam na sinalag ni Nubei ang bala gamit ang sariling katawan upang hindi ito tamaan. Sinubukan ni Hiroshi ipaliwanag ang lahat ng nangyari, pero pinatahimik siya ni Nubei. Sinabi nitong estudyante niya si Hiroshi, at gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Balak niyang gamitin ang kanyang cosmic powers upang tuluyan ng tapusin ang laban sa Mystical Fox, kaya't sinabi niya lang kay Hiroshi, tumayo ka sa likod ko at panoorin mo. Humakbang si Nubei pasulong at inactivate ang kanyang cosmic energy, isang napakalakas na spiritual presence ang bumalat sa kanya. Napatigil ang fox at napaisip, spiritual energy ba yun, o demonic power? Mabilis siyang nagpadala ng 3 illusion kay Nubei, na sa una ay matagumpay namang naitanggol ni Nubei, pero nagsimula siyang mahirapan nang ang totoong fox na mismo ang sumabak sa laban. Isinulong ng fox ang kanyang sibat papunta kay Nubei. Litong-lito siya, hindi naman ama ni Hiroshi si Nubei, kaya bakit ganito ang sakripisyo niya para lang iligtas ito? Mula sa malayo, pinapanood ni Hiroshi ang laban at ramdam niya, kung magpapatuloy ito, maaaring mapatay si Nubei. Kailangan niyang makaisip ng paraan, at mabilis, samantala, patuloy ang gruesome battle ni Nubei at ng Mystical Fox. Sa kabila ng matinding pinsala, nananatili pa rin si Nubei sa laban. Naguguluhan pa rin ang fox, bakit ganoon na lang ang pagsusumikap ni Nubei para sa isang estudyante? Ngunit ang sagot ni Nubei ay simple lang, si Hiroshi ay estudyante ko, at hindi kailanman mangyayari sa impyerno na pababayaan ko ang isa sa mga estudyante ko. Habang abalang nakikipaglaban si Nubei, nakaisip naman ng plano si Hiroshi, sinubukan niyang pasukin ang magnetic lever machine, ngunit nahirapan siyang buksan ito. Sa puntong iyon, biglang sumulpot si Kyoko at gamit ang isang malaking bakal na tubo, binasag niya ang pinto ng makina. Samantala, si Nubei ay patuloy pa ring binubugbog ng Mystical Fox at muntik nang mapugutan ang ulo ng isa sa mga ilusyon sa ere. Ngunit bago pa man matamaan, agad ginamit ni Hiroshi ang magnetic machine upang hilahin pataas ang mga illusion clones, at naiwan ang tunay na fox na bukas para sa atake. Dahil dito, alam na ni Nubei kung alin ang tunay, kaya't hindi na siya nag-aksaya ng oras, isang malakas na suntok gamit ang Demon Fist ang tumagos mula tiyan ng kalaban. Sa wakas, tinalo na ang fox, at sa huling sandali bago ito maglaho, tinanong niya si Nubei kung ano ang kanyang pangalan. Saglit pa, bago tuluyang maglaho, sinabi nitong umaasa siyang magkita sila muli sa ibang buhay. Napangiti sina Hiroshi at Kyoko, masayang-masaya sa tagumpay ni Nubei. Tumakbo sila papunta sa kanya upang batiin at pasalamatan siya. Ngunit mapagkumbaba lamang na sinabi ni Nubei na hindi niya ito magagawa kung hindi dahil sa matalinong magnet trick na naisip nila. Bumalik na sa pinagmulan ang 7 Northern Stars at nanambalik na rin ang normal na takbo ng mundo. Ilang minuto lang ang lumipas, at kasama na ni Nubei ang mga estudyante habang ipinaliwanag na ang nilabanan nila ay isang fox na nabuhay ng daan-daang taon at kalaunay naging isang yokai. Narinig ito ni Hiroshi at inamin na hindi niya talaga akalaing totoo ang mga ganitong magic at yokai na bagay. Nauunawaan naman ito ni Nubei, mahirap nga namang paniwalaan ang mga bagay na hindi mo nakikita. Pero ang totoo, matagal nang namumuhay ang mga cosmic beings na ito sa tabi ng mga tao. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay sa pakikitungo sa kanila ay ang pag-unawa kung paano bumuo at alagaan ang relasyon sa pagitan ng espiritu at tao. Lubos ang pasasalamat ni Hiroshi kay Nubei sa pagliligtas sa kanya, simula noon, naging mas masaya at mas magaan ang kanyang disposisyon, sa loob at labas ng paaralan,
At lahat ng ito ay dahil kay Nubei, ang tanging alam niya ng sigurado ay si Nubei ang pinakakul na homeroom teacher na meron siya. Ito ang pagtatapos ng episode 2. Subscribe na, para hindi ka mahuli sa susunod.